Hey guys, what's up? And welcome back again dito sa vlog natin. And in today's video, ang gusto kong i-share sa inyo is yung kumuna tanong, no? Tinatanong to ng mga followers natin kung about sa referral, okay? So basahin ko yung ano niya, no, dito, yung tanong niya sa akin, okay? Sabi niya, "Hi sir, pwede mag-ask, if ever po na residente na po yung Pinoy sa Canada, pwede po ba silang mag-sponsor sa ibang bansa kahit hindi po relative?" Okay? So, this question is a referral siya na program kung pwede bang mag-refer yung mga jowa ninyo or friends ninyo na nandito sa Canada. Let's say nasa ibang bansa kayo and then gusto nyo magpa-refer sa kanila. Okay? So, gusto mo malaman ang tanong na to, then continue watching this video. Okay, ang sagot sa tanong na to is yes, no? Lalo na kung ang nag-refer sa'yo dito sa Canada is nag-trust yung employer niya and nag-request na pwede siyang magpapasok, no? Pwede siyang mag-refer ng kaibigan or jowa na sa ibang bansa. Lalo na pagdating sa immigration, which is ang common kasi dito is dapat nasa country na kung saan hindi mahirap kunin yung nire-refer ninyo. Okay? Kasi sa amin, no, sa amin dati is yung manager namin nagsabi na pwede kaming mag-refer ng kaibigan namin from Taiwan. Okay? Kasi sa Taiwan is hindi ganon ka-strict ang gobyerno doon pagdating sa mga OFW or yung palabas ng ibang bansa like Taiwan to Canada, hindi sila instricto. Okay? So, unlike sa Pilipinas na maraming proseso, maraming hinihinging document. Okay? And be sure, sabihin mo sa mag-refer sa'yo or yung kaibigan mo na dapat aware yung employer kung saan yung kaibigan mo. Let's say sa Pilipinas or sa Mexico, kasi may mga employer na ayaw nila kumuha ng ganung bansa or bansa na mahirap kunin yung isang empleyado. Okay? Kasi may mga bansa kasi na matagal ang proseso. Okay? Matagal ang proseso, matagal mag-release ng visa, matagal mag-approval ng work permit. So, maraming factors. So, dapat kung mag-refer man kayo ng isang kaibigan, be sure na doon sa bansa na kung saan hindi mahirap ang proseso or madali lang siya kukunin kasi ayaw ng employer yun. Okay? Kahit sinabihan ka pa na i-refer mo yung kaibigan mo dito sa company, let's say na-hire ka na dito sa Canada and then i-refer mo siya sa amo mo na kunin ko yung kaibigan ko, kunin ko yung jowa ko, be sure na hindi mahirap kunin o hindi siya belong sa isang bansa na mahirap. Okay? And you can search, i-search nyo yun sa IRCC or sa Canada, let's say, yung processing times. Kasi ang processing times, it will tell you kung gaano kadali or gaano kabilis kukunin yung kaibigan mo or jowa mo na nasa ibang bansa. Okay? And meron akong video back in the day, I think 1 year ago na, yung, hanapin mo yun sa YouTube channel natin dito, yung processing times, kung saang bansa ka ngayon, kung gaano kabilis at kung gaano katagal. Okay? So, right now, I'm going to explain sa inyo is kung posible ba kahit hindi nyo relative. The answer is yes. It's because mostly kasi sa mga Canadian is family-oriented sila and friendly sila na klaseng employer. No? Pag magkwento ka kasi sa kanila na meron kang kaibigan and then gusto mo papuntahin dito sa Canada, gusto mo silang kukunin, gustong-gusto nila yan kasi ayaw kasi nila na malungkot tayo dito sa Canada. Yan yung pinakaayaw nila, no? Kasi hindi sila sanay ba na ang isang empleyado malayo sa pamilya. Okay? So, like kami nung bago pa kami dito, tinanong kami ng manager namin if meron ba kaming kaibigan na gustong pumunta ng Canada. No? Gusto magtrabaho dito. So, sabi namin meron and then refer namin yun sa HR namin
no? Sa Taiwan. And lahat sila na interview, no? Na-interview sila. And nagka-problema lang yung time na yun gawa nung ang LMIA is late, no? Late na nangyari or late na release. So hindi na sila aabot sa production time kasi sobrang late na kasi na-release ang LMIA, tas kailangan nilang mag-start ng December, I think, o September, no? And then na-release yung LMIA that time, na mga bandang June, July, August, September. So 3 months na lang. So hindi na kinaya, no? So nag-decide na lang yung employer namin na kukuha na lang sila inside sa Canada, which is inside the province na lang kasi mas malapit na lang at saka ang transportation na lang is bus, no? Pick upin na lang sila sa bus. Yan yung mga bagong na-hire dito na mga kasama namin. Dito na sila inside sa province, which is sa Newfoundland, no? And yun yung dapat ninyong i-consider kung meron kayong i-refer ng mga kaibigan. Be sure na nasa bansa sila na kung saan hindi hassle yung proseso. Okay? And okay lang, let's say for example, na may mga province or country na medyo challenging talaga pagkuha ng OFW, i-inform nyo lang yung employer ninyo na, ma'am, sa ganitong country medyo mahaba-haba yung proseso. I-explain ninyo, no? Kasi mostly kasi dito yung mga Canadian or mga employer natin dito sa Canada is they don't know kung paano yung proseso, no? Hindi nila alam, no? Kahit yung sa amin, first time nilang kumuha ng Pilipino, hindi nila alam paano mag-apply ng work permit. So kami lang nung time na yon. Okay? So i-inform niyo yung employer, ma'am, sa Pilipinas, no? Mayroong kukuning pulo, mayroong ganitong documents, mayroong verification. I-explain niyo in case yan yung plano ninyo sa kaibigan ninyo or sa jowa ninyo na papuntahin nyo sa Canada or susunod sila sa inyo. Okay? So, except dito yung mga asawa, no? Ang asawa kasi automatic yan. Open work permit kasi hindi sila yung principal applicant kundi yung asawa nila na nandito sa Canada. Pero pag hindi relative, kaibigan or jowa mo pa lang, kailangan ma-inform yung employer na saang bansa sila, no? And i-check kasi nila yan kung gaano kabilis ang proseso. No, i-check din nila na like sa Taiwan, no? Medyo mabilis talaga dyan, no? Sa Taiwan, alam ko, mabilis yan, no? Kahit anong mangyari, Taiwan is one of the fastest na makakuha sila ng empleyado dyan, no? Korea, Japan, no? Isa yan, and Macau, no? Sa Macau, maraming OFW sa Macau. Saudi, mabilis na ngayon, no? Dati, tagal, pero ngayon, bilis, no? Isang linggo, biometrics agad, no? So, sa Pilipinas, medyo challenging talaga gawa nung may pulo verification. Pero, 11 days lang daw ang sabi ng pulo. Pero, Pilipinas kasi iba-iba din, no? And it depends sa employer kung titingnan kasi nila yung mga documents na kailangan, no? So, medyo challenging pagdating sa Pinas, lalo na ngayon yung bagong update, no? Abangan nyo pala, no? I-vlog ko yung next update, yung sa DMW, lalo na sa mga EIP program, which is naglabas ang DMW, no? Kahapon ko lang nalaman. And, nakakalungkot, no? Nakakalungkot, my God, Pilipinas talaga. Okay, so abangan nyo yan, and isang security sa mga OFW na galing sa Pinas, pero minsan kasi maisip natin na sobrang overprotective na yung Pilipinas sa mga OFW papuntang Canada, which is hindi na din healthy, no? Hindi na din siya healthy and maraming na-delay. Okay? But right now, no, focus muna tayo dito sa pagkuha ng kaibigan mo or jowa mo, posible ba? Okay? So, i-inform your employer na yung kaibigan ko nasa ganitong bansa siya. Tanungin mo yung employer kasi i-check nila yan sa immigration nila kasi bawat employer dito may mga sarili silang immigration consultant. I-check nila kung kaya bang kukunin ng ganito kabilis. Kasi may target kasi yan sila. Ilang buwan nila ba kung makuha yung isang empleyado.
Okay? And be sure na i-inform mo yung employer na ganito yun. Dapat aware sila kasi hindi nila alam kung ano yung mga steps, kung paano kukunin yung kaibigan mo or jowa mo na nasa ibang bansa. Okay? And ang tanong niya is, in kaso permanent residence ka na dito or nandito ka na sa Canada, pwede ba makuha yung jowa mo or ano mo? Kung true referral lang magbigay ang company ng LMIA or kontrata, like yung kay Tintin, kinuha niya yung asawa niya sa Pinas, ay sa Taiwan pala, kinuha niya. So, binigyan siya ng LMIA. Nakuha din. And then, si Melanie, meron siyang kaibigan na sa Taiwan, I think 3 o 2 ba sila. Hindi niya kamag-anak, katrabaho lang niya. So, this month or next month, flight na ng kaibigan niya papunta dito sa Canada. So, kumbaga nag-connect, and yung mga kaibigan ni Melanie is one of my student din pala, no? So, paparating na din sila this coming, next month, darating na sila. So, pwede yung referral na yun. Basta, yung nag-refer sa inyo dito is, trusted or, sa HR, malapit or basta sa employer, mas close sila, mas madali, no? Posible yun. Okay, huwag kayong mag-alala. Kung ang jowa nyo nandito na, be sure na nasa country kayo na kung saan madali kayong makuha, no? So, maraming way, let's say, yung iba, no? Magpunta ng Dubai, doon muna mag-work, and then, para maka-exit sa Pinas, kasi mas madali doon, no? Yung iba, magtrabaho muna doon ng 1 taon. So, maraming ways, maraming ways kung paano kayo maka-exit sa Pinas na, na madali lang. Okay? So, all you have to do is connect with your friends and sabihin nyo na ganito yung proseso, no? Ganito yung proseso. And, sabihin nyo sa employer na mas madali kunin kasi may mga ganitong ganyan. Okay? Explain nyo lang. Kasi ayaw ng employer na matagal. Yan yung pinaka-ayaw nila, yung sobrang tagal, no? Abot ng 6 months or more, minsan, aatras sila dyan. No? Aatras yung mga employer. So, be sure na nasa sila, no? Bansa na madaling makuha. Walang masyadong document na kailangan. Korea, Taiwan, Japan. Alam ko yung mga country na yan, hindi ganun kahigpit, no? Kasi alam ko may marami akong ina-assist sa mga bansang yan. Saudi, lalo na Saudi ngayon, mabilis. Good, mas mabilis. Okay? So, that's it for now, and I hope you learn a lot. And if you have questions, just comment below.